Ang pagkaing ito ay hinuhugot sa lupa. Masarap at kadalasang ginagawang kakanin. Ito ang kamuting kahoy. Sa bawat kanto ng Pilipinas, hindi ito nawawala. Mula sa mainit na cassava cake hanggang sa simpleng nilaga na isinasawsaw sa asukal o niyog. Ito ang itinuturing na pagkain pangmasa. Mura, masustansya at pantawid gutom. Pero alam nyo ba, na sa likod ng malinamnam na lasa nito, may nakatagong panganib. Isang kemikal na kapag hindi maayos ang pagkakahanda, ay maaaring pumatay sa loob lamang ng ilang oras. Sa video na ito ay hihimayin natin ang 10 kamanghamanghang benepisyo ng kamuting kahoy at ang nakakatakot na katotohanan na dapat ninyong iwasan. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong ugat na nababalot ng makapal at magaspang na balat. Marumi, matigas at tila walang ganda. Ito ang kamuting kahoy, ang halamang hindi sumusuko sa tagtuyot. Sa loob ng magaspang nitong balat ay ang laman na kasing puti ng gatas. Isang siksik na imbaka ng enerhiya na bumubuhay sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Narito ang mga benepisyo ng pagkain ng kamuting kahoy. Nagbibigay ito ng instant energy. Ang kamuting kahoy ay parang natural battery dahil sa taas ng carbohydrates nito. Ito ang pinaka-epektibong gasolina para sa iyong katawan kung ikaw ay may mahabang araw o mabigat na trabaho. Mainam sa kalusugan ng ating mga tiyan. Mayaman ito sa tinatawag na resistant starch. Hindi ito basta-basta natutunaw, kaya nagsisilbi itong pagkain para sa mga mabubuting bakterya sa iyong bituka. Iwas constipation at iwas bloating. Maaari itong magpalakas ng resistensya. Akala ng marami, sa prutas lang may vitamin C. Ang kamuting kahoy ay siksik din dito. Tinutulungan ito ang iyong immune system na labanan ang ubo, sipon at impeksyon. Mainam ito sa mga nagpapapayat. Dahil sa mataas na fiber content nito, mas matagal kang makakaramdam ng busog. Mawawala ang cravings mo sa merienda. Kaya mas madali ang mag-diet nang hindi nagugutom. Mainam ito sa kalusugan ng ating mga mata. May taglay itong vitamin A at beta-carotene. Mahalaga ito para mapanatiling malakas ang iyong mga mata, lalo na sa mga laging nakaharap sa screen o gadget. Mayaman ang kamuting kahoy sa mineral. Puno ito ng magnesium para sa buto, potassium para sa maayos na presyon ng dugo, at copper para sa produksyon ng red blood cells. Nakakatulong ang kamuting kahoy sa pagkontrol ng blood sugar. Salamat muli sa resistant starch nito. Hindi nito pinapataas ng biglaan ang iyong asukal sa dugo kumpara sa puting tinapay o kanin. Kaya naman mainam itong alternatibo para sa mga nagbabantay ng blood sugar. 100% gluten-free. Para sa mga may allergy sa trigo o celiac disease, ang kamuting kahoy ang pinakaligtas at pinakamasarap na harina para sa inyong mga kakanin at tinapay. Mainam ito sa kalusugan ng ating mga balat. Ang vitamin C nito ay nakakatulong sa produksyon ng collagen. Ito ang sekreto para sa mas elastic at mas batang tingnan na balat. Natural na skincare mula sa ilalim ng lupa. Pang-iwas ito sa anemia. Mayaman ang kamuting kahoy sa iron. Nakakatulong ito para matiyak na may sapat na daloy ng oxygen sa iyong utak at buong katawan para iwas sa panghihina at pagkahilo.
Ngunit teka, bakit may mga balita tayo ng pagkalason dahil sa pagkain ito? Dito na pumapasok ang side effects. Ang kamuting kahoy ay naglalaman ng cyanogenic glycosides. Sa simpleng salita, kapag nakagat mo ito ng hilaw o kulang sa luto, ang kemikal na ito ay nagiging cyanide sa loob ng ating mga tiyan. Ang cyanide ay mabilis na humaharang sa oxygen sa iyong cells. Ang resulta, pagkahilo, pagsusuka, hirap sa paghinga, at sa malalang kaso, kamatayan. Sa mga bansa sa Africa, may sakit na tinatawag na konzo. Ito ang permanenteng pagkaparalisa ng mga binti dahil sa pagkain ng kamuting kahoy na hindi dumaan sa tamang proseso. Bukod pa rito, maaari rin itong magdulot ng goiter dahil hinaharangan ito ang pag-absorb ng iodine sa ating katawan. Pero huwag matakot. Hindi nyo kailangang itapon ang inyong cassava cake. Kailangan lang ng tamang proseso sa pagluto dito. Tanggalin ng husto ang balat, noon kasi nakatira ang karamihan ng lason. Ibabad ang laman sa tubig bago ito lutuin. At pakuluan o iprito hanggang sa maging malambot na malambot ang gitna. Huwag na huwag itong kakainin ng hilaw. Ang kamuting kahoy ay biyaya ng kalikasan. Pero tulad ng maraming bagay sa mundo, kailangan ng tamang kaalaman para hindi ang biyaya ang maging sanhi ng disgrasya. Ano ang masasabi mo sa kamuting kahoy? Anong luto ang pinakagusto mo dito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.